Napansin ba ninyo na tila may sakit na nakakahawa ang pinakasalan ninyo? Tara, magkapit mag-usap muna tayo. Dahil bibigyan ko po kayo ngayon ng 3 halimbawa ng sakit na pwede ninyong gamitin upang mapawalang bisa ang kasal ninyo. Una, insanity. Kung certified na baliw po ang isa sa inyo noong nagpakasal kayo, considered as voidable po ang kasal ninyo at maaari pong ipawalang bisa anytime ito ng asawang hindi baliw sa kasalang ito ng kamag-anak ng asawang baliw dito at ng asawang baliw mismo pag bumalik na sa katinuan nito. At wala pong term limit na 5 taon ang ganitong klaseng kaso dahil maaari niyo pong ipawalang bisa anytime ito hanggat buhay pa ang mag-asawang ito. Pangalawa, impotence. Kung impotent po o yung hindi tumitigas o hindi na ipapasok ang ari sa kuweba ng asawa ninyo noong nagpakasal kayo at considered na po as incurable o hindi na po nagagamot ito, considered as voidable na po ang kasalang ito at maaari pong ipawalang bisa ito at anytime ng asawang hindi impotent sa kasong ito at mayroon po kayong 5 taon mula nang ikasal kayo upang gawin ito. Tandaan lang po ninyo na magkaiba po ang impotent sa infertile. Ano po? Dahil ang infertile po, ibig sabihin nito ay hindi nabubuntis o nakakabuntis kayo at hindi po isang ground for annulment ito. At ang pangatlo, STD. Kung may sexually transmitted disease po o STD ang isa sa inyo at considered po as incurable o hindi na naggagamot ito, considered na rin po as voidable ang kasal ninyo. At mayroon din po kayong 5 taon mula nang ikasal kayo upang ipawalang bisa po ito. At tandaan po ninyo, hindi po sinasabi ng batas kung anong klaseng STD lang ang pwedeng gamitin dito. Ang mahalaga lang daw po ay dapat incurable na ito. Sa madaling salita po, sana ay maging mas transparent o mas bukas po tayo sa ating mga partners bago po tayo ikasal dito. Hindi lamang sa financial na aspeto, kundi pati po sa kalusugan ninyo. Dahil obligasyon po ninyo sa isa't isa. Ito, Junior.